So, Hinebra at saka SMB, no? Game 5. So, bago tong larong to, 2-2. No? Tied yung series. So, nanalo yung Hinebra dito. Dahil kung ano yung hindi nila nagawa last game, nagawa nila this game, which is defense. Kasi last game, puputok yung opensa nila sa huli, pero hindi nila ma-stop yung San Miguel. This time, they held San Miguel to only 80 points in the first 3 quarters. So, nung 4th quarter, 13 points lang sila. So, total 93 points lang to be estimated yung na-score ng San Miguel. 93 points, which is decent na yan. Pero kasi ang in-score ng Hinebra is 122. So, na-stop na nila yung San Miguel dahil 13 to 14 points lang yung kanilang 4th quarter. 80 points lang sila sa tatlong quarter. So, na-limit nila yung Beermen as a unit. Okay, na-limit nila yun. May depensa sila at the same time, yung opensa nila gumagana. At si Brownlee, hindi na nga naglaro nung dahil tapos na yung laban. So yung local support ng Hinebra offensively pumutok. Lagay na lang natin sa ganun. Pumutok yung local crew ng Hinebra. Kaya sinasabi ko, dahil rookie pa itong pamangkin ni Johnny A, na si Ron J, sana magtuloy-tuloy yung consistency nito dahil maganda ang ginagawa nito sa Hinebra. Kita nyo pag maganda laro niya, madali ang buhay ng Hinebra, madali ang buhay ni Scotty, di ba? And sabi ko nga, dapat gamitin yung ibang players na yan. Kailangan maramdaman ng San Miguel yung depensa ng Hinebra. Kailangan may mga players na willing ibigay yung kanilang 6 fouls, maramdaman lang yung depensa. Kasi pag hindi mo din depensa ng San Miguel, yayariin ka nun. When San Miguel is on the groove, mahirap silang talunin. Lahat sila kasi pwedeng umiscore, lahat din sila pwedeng dumipensa. Hindi pa nga pinapakita ni Chris Ross yung kanyang potential. Kasi kaya nga tinatawag na playoff Ross eh. Yun, both on offense and defense, may masakit nga lang na part sa San Miguel dahil si Jericho Cruz ay na-injured. Malaking bagay si Jericho Cruz sa kanila offensively. So since sana nga kung hindi makakapaglaro si Jericho because of that injury, binuhat na nga daw pagdating doon sa locker room. Ibig sabihin talagang masakit yung injury niya. Malaking kawalan yun. Kahit na sabihin mong malalim yung bench, iba pa rin kapag ka nandun yung mga taong usual na ginagamit. Kesa dun sa hindi masyadong ginagamit o halos o nakaupo lang parati sa bench. Iba kasi yung practice sa actual game. The same thing with Hinebra. Sana mahigpitan nila yung depensa nila, no? At saka sana kung yung kagaya ni Holt tsaka ni Abarrientos na pumuputo kasi yung Abarrientos of the bench yun eh. So yun yung key. Aside from Abarrientos, kasi yung Abarrientos na yung bahala sa offense eh. Sino yung bahala sa defense? And aside from Jody Vance, sino pa yung pwede mag-contribute off the bench? Marami sa Hinebra. Hindi ko lang alam bakit hindi ginagamit. Diba? Kasi this game proves na yung Ralph ko, system player lang yun. Role player lang siya. Nandun lang siya kasi kabisado niya yung sistema. Offense yun. Defense, sino? Aside from Devance. Kasi si Jody Vance at his age now, yun na lang yun. Sino pa yung kasama niya? So yun yung kailangan maramdaman ng Hinebra para mabigyan lang ng pahinga si Brownlee tsaka yung iba. And Japet. Hindi rin biro yung ginagawa ng Japet na bumabantay siya kay Pajardo. So, yun lang po.